Anong tinaya mo sa loto kanina? Yung tinaya ko? Oo, anong tinaya mo? No number? Hindi, like, anong loto game? Puta. Wait. Naka-grand? Hindi ko na maalala. Tingnan lang natin Ah, ba yung yung pinakamalaki. pinakamalaking meaning. Pinakamalaking meaning. Ayan na. Ano kaya gagawin natin pag nanalo tayo, no? Solid Ano yun. reaction mo? Pag nanalo tayo sa Nanalo tayo. sabihin ko, woo! Tatapon ko yung french fries, gagawin ko confetti. Ikaw, anong reaction mo pag nanalo tayo sa loto? Feeling ko mahirapan ako mag-react. Kasi parang, feeling ko sa una in denial ako. Totoo ba to? Sasabi ko sa'yo, Han! Check mo nga to, check mo to. Nanalo ba tayo? Yan. Ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Kupal. Ako sasabihin ko, pagka regaluhan lang kita, tapos sabihin ko, hirapan ko yan. Pero sabihin ba natin sa kunyari, relatives, sa parents, ganyan, ano naman. Pag nanalo tayo sa loto, parang ayoko. Ako din eh. Not because of greed or anything, pero parang ayoko lang muna na ma-affect ako ng energy nila. Kasi sobrang excited eh, no? Oo. Sobrang, Tsaka syempre sila rin, may kanya-kanya rin silang way of managing money. Tapos, syempre may sarili din pa tayong diskarte. Pero it's not like magaling na tayo mag-manage ng money. So, doon din ako nag-worry kapag wala tayong pinagsabihan. Pero parang, ewan ko. Parang most especially, ayoko munang sabihin sa parents for some reason. Kahit sila yung parang instinct mo to tell them agad. Pero kasi parang, ewan ko. kahit nga sa friends eh. Diba? Parang, ang hirap. Nakaka-overwhelm eh. Siguro parang talagang pag nangyari yun, magsi-sit down lang muna tayo. Tapos parang, ano kaya kailangan natin gawin? Saan natin i-invest? Or saan natin parang pwedeng itago? Diba? Para maging safekeeping. Hindi, alam ko na. Alam ko na yung una kong gagawin. Ano? So-pray ako. Oo, tama. Pray talaga ako. Na number 1, thank you. Number 2, i-guide mo kami. Pero for sure, after ko mag-pray, ilista ko muna lahat ng mga utang. Gusto ko na muna mawala yun. At least, kung may pagsasabihan tayo, a very trusted friend or parang a trusted friend na may alam sa pera. Ganun. Mabibigyan niya rin tayo ng advice. Parang financial advisor. No? Saan siya wise na ilagay at the moment. Stocks, investments. After na ma-secure lahat ng mga essentials hanggang college funds, siguro yung unang-unang business gusto kong asikasuhin is apartmental. Oo, pwede yun. Ako rin yung inis ko parang mga Airbnb. Yung Airbnb, hindi pa for me eh. Kasi yung Airbnb medyo high stakes pa siya. Kasi kailangan mo maglabas ng pera sa interior design, sa marketing, ganyan. Parang yung, for me, yung pag-apartments, basic siya sa living eh. Kailangan ng tao ng tinitirhan palagi. Unlike Airbnb, you only stay there for a staycation, kung kailangan mong kapag galing ka sa ibang bansa, galing ka sa malayo, pero yung apartmental, basic commodity like mga siya. dorm, like college dorms. Correct. Actually, yung college dorms nga, hindi pa for me eh. Kasi, pagpasukan lang siya, alam mo yun, yung apartment, or basta yung kapag bahay, or tirahan ng tao, hindi yan mababakante. Parang ganun. Ever. Kasi yung sa school dorm, tulog yung pera mo 2 months pa. Buong summer. Doon na papasok yung iba mo ring other stream of income. Ano pa ba yung iba na mo naisip na other stream? Ako yung naiisip ko, parang gusto kong magkaroon ng parang restaurant, ganun. Or kainan na parang sports grill type na merong darts or merong bilyaran. Parang chill spot. Or parang gusto ko ding
matuloy yung dream ko na magkaroon ng parang recreational place. Plaza na artsy, na parang creative scene lang. Gusto ko rin magkaroon ng beach house. Para sa akin yun yung ultimate dream ko eh, na magkaroon ng beach house. Parang pagka nagkaroon ako ng beach house, mararamdaman ko na I made it. Pero ewan ko, di rin natin alam. Kasi parang ganun yata talaga yun eh. Parang pagka nakuha mo na yung gusto mo, meron ka ulit parang mas bagong gusto. For sure, for sure. Kasi, when you get to a certain point na ganun, ang dami na nangyari sa buhay mo, ang dami mo na rin bagong taong na-meet, dami mong nakita. Pero alam mo, sobrang, kunyari ngayon, pinag-uusapan natin siya hypothetically. Pero feeling ko iba pa rin kapag nandun na. Oo. Diba? Yung parang nakaka-overwhelm din siguro sa feeling na di ko sure actually kung kaya kong hindi sabihin. Kaya nga feeling ko dapat lilista natin kung ano yung mga pinag-usapan natin. Kasi parang feeling ko lang may effect yung money na kapag nandyan na yung mabablind ka din. Magsisimula yan sa parang Reward na lang reward natin lang, to. isang ano lang Oo, muna. correct. Diba? Saka minsan justify pa na bili tayo ng kotse kasi kailangan talaga natin ng isa pa eh. Yung mga ganon. Feeling ko ang una nating gagawin yan, parang bumili ng kotse, tapos magpa-renovate ng bahay. Yan yung mga, Hindi yan yung natin mga bagay maiwasan. na hindi natin matitiis. Kasi, Kasi kailangan din naman talaga siya. As much as possible, gawin natin yung mga yun kapag nakasettle na nga lahat ng mga businesses. Parang, nakaplano na, pero na, parang, oo, parang ihuli na natin yung mga palabas lang yung money. Hindi ko alam kung pang ilang priority yung gusto ko mag-give back kasi sa lahat ng tumulong sa atin. Lalo lang yung family natin, grabe yung tulong sa atin ng family natin. So parang gusto ko lang mag-give back at some point. Kung hindi man monetary, pwedeng party, pwedeng staycation somewhere. pero ang sketchy nun eh, parang nga ba't sila nagpapa-party? Siguro nanalo sila sa loto. Kaya ang iisip ko, parang huli na siya. Pero actually, ang hirap din eh. Kasi parang, buti may pang invest kayo sa stocks. Buti may pang, pili kayo ng 7-Eleven franchise. Mga ganun. Parang, 7-Eleven franchise. yan pala. Franchising din. Ng isang talagang malakas na restaurant or something. 7-Eleven, ganun. Or McDo, Jollibee. Or ito, Jamaican Patty, ganun. Burrito Corner. Pwedeng ganun, isang malakasang branch. Or, mga maliliit lang, pero iba-iba. Madaming. Yeah. Oo, pwede nga, no? Food franchising. Pagka naging sobrang mayaman akong tao, ayoko naman maging crazy rich eh. Parang ayoko ng Ferrari, ayoko ng mga Lamborghini, or ayoko ng sobrang malaking bahay na mansyon. Parang gusto ko lang namang maging mayaman para nabibili ko yung mga gusto ko, nakakapag-provide ako sa family ko, meron akong pangbigay ng tulong sa loved ones ko pagka parang pag nangailangan sila. Ang gets ko sinasabi mo. Yung iba kasi, yung motivation nila is dumami yung pera. Or dami sa gain, yung number, ganyan. Pero I think, for people like us, yung motivation natin is our relationships. We Pero- want to be able to, kapag may nag-aya sa friends natin, kaya natin sumama sa travel, kung out of the country man yan or anything. Kapag may nangailangan sa family natin, may bibigyan natin. Diba? Parang natatawa lang ako kasi parang ayoko ng sobrang maluho na buhay pero gusto ko ng beach house. Only because, gusto mo rin mag-invite ng friends and family doon. Para sa akin, yung pera is to allow you to create moments eh, na I mean, Experiences. experiences and moments. I'm sure naman sa simple living parang pwede ka din naman makakreate ng happy moments or unforgettable experiences. It's just iba yung experiences and moments na nararanasan mo with money. Diba? Kasi new eh. New palagi eh.
Saka as simple as ano lang, parang yun nga, parang yung pwede kang makapag-travel, di ba? Mhm. Iba pa din yun eh. Dahil na-expose ka sa iba't ibang culture, nakaka-experience ka ng mga bagay na hindi mo pa na-experience before. Is it bad if you are happier with money? Natatakot lang kasi ako sa thought na yon na may natatakot ako sa pera actually na may capability siya to do that to a person. Na you become happier with it. Eh paano kung mawala yan? Ulit. Possible yun eh. So, may effect siya rin na, may effect din siya na pag nawala siya, depress ka. Na to begin with, nung wala naman siya, Okay ka okay ka naman. naman. Na-attach ka kasi doon sa feeling nung extra happy eh. Parang, Or yung, I think, for me, it's not really about the happiness, but the freedom that comes with it. Yung freedom yun eh. Parang nare-realize ko ngayon na dahil sa usapan natin, iba-iba yung freedom, kinds ng freedom. Merong financial freedom, merong freedom sa time, merong freedom sa mind. naniniwala ka ba na makukuha mo yung lahat ng freedom na yon pagka nagkaroon ka ng pera? Hindi. May mawawala either time, o sige, you hire people para gumawa nung stuff for you, then you get your time back. But you don't have your freedom anymore kasi you are responsible for the livelihood of these people eh. Mawawala yung mental freedom mo kasi laging iniisip mo paano hindi mawawala yung pera mo. May mawawala talaga. Imposibleng wala. Kung nasa ka ngayon, nasa stage sa buhay mo, whether you're lacking money, you're lacking time, you're lacking energy, appreciate it because at this moment, you are abundant in something else. So the moment na mag-move on ka dun sa next mong journey, the moment na mag-move on ka dun sa next mong journey or season na, okay, you have all the money in the world na, pero biglang may na-consume na isang part of yourself. May it be mental or time Chapters. or quality time with your family. Parang ngayon, tulad ngayon, admittedly, financially talagang tayo, lacking. Pero sobrang abundant tayo sa quality time. Ano to? Oo. Nakakapag-bonding tayo ngayon. And si Ellie, tayo nag-aalaga, walang gaya. Kung wala sa atin si Ellie, nandun sa lola. So, parang nakaka-spend siya ng more time with her relatives. Ang hirap lang din minsan na i-mindset mo yung sarili mo ganun. Looking at what you're abundant with. Kasi ang tendency talaga ng tao is to look at things that they are lacking. Kung manalo tayo ng loto, I wish hindi mawala yung mindset natin na ganito. I wish hindi mawala yung principles natin and values natin. Naniniwala ako na nagbabago yung ugali ng tao, hindi dahil tumatanda lang siya. Nagbabago yung ugali ng tao dahil habang tumatanda siya, iba-iba na yung mga na-experience niya. Iba't ibang challenges yung nalalatag sa kanya, na-encounter niya, na builds up kung anong klaseng tao siya. So, sana nanalo tayo sa loto. Or pag magkaroon naman tayo ng sobrang daming pera, magbago tayo for better, hindi for worse. Correct.